Kami naman ay nag-rescue, sumaklolo lang sa kanila. Kami pa yung kami pa yung convicted at kami yung mapaparusahan. Mga kabayan, hindi nagpaawat ang Makabayan Bloc at Active Church Party List sa pangunguna ni Franz Castro na ipahinto ang impeachment complaint dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Ito ay sa kabila ng pahayag ng Pangulo na hindi niya susuportahan ang panawagan ng Kamara na ma-impeach ito si BP Sara dahil hindi naman daw ito makatutulong sa kabuhayan ng bawat isang Pilipino. Sa halip ay magdudulot lang ito ng kaguluhan sa iba't ibang grupo. Ayon kay Franz Castro, dapat managot si BP Sara dahil sa hindi nito maipaliwanag kung paano ginastos ng OBP ang milyon-milyong pondo mula sa kanilang ahensya. Pero tila naging mabilis ang karma matapos biglang maglabas ang Korte Suprema ng desisyon dito kay Franz Castro at sa dating bayan muna representative na si Sator Ocampo, kung saan ay hinatulan ang dalawa na guilty dahil sa kasong child abuse. Dahil dito naging emosyonal si Castro at sinabing lalaban sila sa naging desisyon ng Korte sa Tagum City Branch 2. As teacher, ang naging trabaho ko naman talaga ay pangalagaan yung kapakanan ng mga estudyante at siyempre yung pagbibigay ng knowledge at ganitong kaso pa yung ikakaso sa akin, yung child abuse. Kaya parang masama yung loob ko sa ganitong desisyon ng judge. Taharapin namin ito, hindi kami magtatago, hindi namin iiwasan ang batas. Kaya lalaban po kami dito sa naging desisyon hanggang sa Supreme Court. Sa kabila nito, nanindigan ang Korte na malakas ang kaso ng dalawa at napatunayang nalawag na mga ito ang karapatan ng mga batang lumad kung saan ay maituturing itong kidnapping dahil walang pahintulot ang mga magulang ng mga batang estudyante. Ayon sa desisyon ng Korte, may sapat na ebidensyang nagpapatunay na nilagay nila sa alanganin ang kaligtasan ng mga lumad na estudyante. Paglabag daw yan sa Providing for Special Protection Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Matatanda ang unang kasong inihain laban sa grupo ni Castro ay kidnapping at child trafficking, pero ang kasong child abuse na lang ang iniwan ng prosecutor. Maaari silang makulong ng 4 hanggang 6 na taon at pagmultahin ng hanggang 20,000 piso. Samantala, wala pang tugon dito ang kampo ni Vice President Inday Sara Duterte. Sa halip ay nagpasalamat siya sa mga sumusuporta sa kanya, partikular ang ilang grupo na ilang araw nang nagtitipon-tipon sa EDSA para ipakita sa Vice President ang kanilang patuloy at solidong suporta sa kabila ng iba't ibang isyu at kaso na ibinabato sa pangalawang Pangulo. Well, nagpapasalamat din kami sa mga supporters namin sa EDSA Shrine. And syempre yung iba pa na kahit hindi namin supporters ay nagpapalabas ng kanilang saloobin sa mga nangyayari ngayon. Dahil nagbabantay din sila sa mga pasyente natin dito sa Veterans Hospital. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sa iyong palagay, dapat pa bang ituloy ang kasong impeachment laban dito kay Vice President Inday Sara Duterte sa kabila ng panawagan ng PBBM na ipahinto na ito? Sama-sama natin panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Kami naman ay si Act Teachers nag-rescue, Party List sumaklolo lang sa Representative Franz kanila. Kami pa yung Castro na wala kami pa silang yung ginawang convicted masama at kami ni yung dating bayan muna mapaparusahan. Representative Sator Ocampo. Kasunod yan ng hatol na guilty sa kanila ng Tagum City Regional Trial Court Branch 2 para sa kasong child abuse. Hindi naiwasan ni Castro ang maging emosyonal sa desisyon. As teacher, ang naging trabaho ko naman talaga ay pangalagaan yung kapakanan ng mga estudyante at siyempre yung pagbibigay ng knowledge at ganitong kaso pa yung ikakaso sa akin, yung child abuse. Kaya parang masama yung loob ko sa ganitong desisyon ng judge. Nag-ugat ang kaso sa Solidarity
Mission sa Salugpongan School sa Talaingod, Davao del Norte Kami naman noong ay November 2018 nag-rescue, kung sumaklodo saan lang sa kanila. inimbitahan Kami sina pa yung Castro kami at pa yung Ocampo. convicted Tumawag at daw kami sa yung kanilang mga mapaparusahan. guro ng Lumad School para magpasaklolo dahil hinaharas umano sila ng mga alamara o paramilitary group sa lugar. Dito na inakusahan ng grupo ni Castro na tumangay umano sa 14 na estudyanteng lumad sa naturang misyon. Wala raw kasulatan na pumayag ang mga magulang ng mga estudyante nang sumama kina Castro at Ocampo. Sa parehong taon, inaresto sina Castro at Ocampo pero nakalaya sila matapos magpiyansa. Giit nila, hindi nila dinukot ang mga bata, kundi sinagip nila ang mga ito. Ayon sa desisyon ng korte, may sapat na ebidensyang nagpapatunay na nilagay nila sa alanganin ang kaligtasan ng mga lumad na estudyante. Paglabag daw yan sa Providing for Special Protection Against Child Abuse, Exploitation and Kami naman Discrimination ay, Act. nag-rescue, Matatanda ang sumaklodo unang lang sa kasong kanila. inihaing Kami pa laban yung sa grupo ni kami pa yung Castro ay convicted kidnapping at at kami yung child trafficking. mapaparusahan. Pero ang kasong child abuse na lang ang iniwan ng prosecutor. Maaari silang makulong ng 4 hanggang 6 na taon at pagmultahin ng hanggang 20,000 piso. Unahin po natin dito kay Attorney Zulaika, ano po? Oh. Bakit nag-decide po tayo na pakawalan na po siya? Ang kanya pong commitment order ay 10 days lang naman talaga. Kasi doon po sa aming rules, siya po ay na-confine under doon po sa letter F ng Section 11 ng contempt. Doon po sa letter F, ang maximum lamang po nun talaga is 10 days. You cannot go beyond 10 days. Unless may panibago na naman pong actuation or may makita na naman po tayong grounds para siya ay ma-contempt. Nung time nang po yun, nag-submit po siya ng letter at ito po isa sa mga kinonsider ng aming mga kasama na yung letter po niya, nagkukomit po siya na in the event na magkakaroon po ng panibagong hearing, siya po ay dadalo. Okay. So gano'n naman Merong pala. commitment, May pero- commitment naman pala. Oo, pero Okay. may commitment na dadalo siya. Opo. Ang problema natin kung Yung sagot niya. makukuha ba natin yung mga sagot na dapat niyang sagutin? Alam po ninyo, kung sakasakaling sa susunod siya ay mag-commit na naman ng panibagong hindi naman po ibig sabihin nun, kami po ay hindi na po siya i-contempt. So that would be another act at ground para siya po ay i-contempt. Kung sakasakali po sa susunod na siya ay dumalo, ay hindi po masatisfy ang mga miyembro. So pwede, Pwede pa rin pala, pala. Akala pwede ko pa. naman, yun na yung Oo. contempt, tapos wala na. So pwede pa rin maulit yung contempt sa kanya pag hindi kayo satisfied sa sagot. Tama po kayo dyan. Ayun. Para oo. lang malinaw. Nako, nalate na naman ako ng broadcast dahil ang daming ginagawa. Pero syempre, tuloy-tuloy pa rin ang Spokes Hour, ha? Nung Webes, di na ako nakapag-Spokes Hour po kasi ang dami ko naman mga lives. Alam niyo naman, sunod-sunod ang mga pangyari sa EDSA. At sana kayo po ay nakarating sa EDSA, no? Hanggang kanina po, napakadaming taong nagpunta doon. Although inaasahan namin, baka wala nang pumunta. Kasi syempre, linggo, nagpapahinga ng tao at naghahanda na para sa gagawin nila kinabukasan, no? Sa Lunes. Pero hindi. Ang dami pa rin nagpunta. Yan po'y patunay na pikam-pika na ang taong bayan. Ayaw na nila na presidente na bangag at ayaw na nila na isang gobyerno na hindi nagbibigay lunas sa problema gaya ng mataas na presyo ng bilihin, mababang sweldo at kakulangan sa trabaho. Hanggang hindi po nagbibigay ng lunas sa mga problema, hanggang mahirap po ang buhay, hanggang hindi umaamin ang presidente, kung siya ay user, patuloy po ang tao na magagalit at patuloy po ang tao na pupunta ng EDSA. Yan po ang katotohanan. So, wag na po tayong magpatumpik-tumpik pa. Diyan po tayo patungo. Magpuhusga po ang taong bayan kung kinakailangan pang manatili sa pwesto ang presidente na wala sa tamang pag-iisip at wala sa posisyon para magbigay ng lunas sa mga problema ng bayan. Pero alam niyo po, bukod sa EDSA, nataranta ako, hindi naman taranta. Hindi ko alam po ano sasabihin ko. Kung natawa ako, kung nagalit ako. Pero nakita niyo yun, ang NBI, sinamon lahat yung mga nagtanong kay BP Sara nung kanyang press briefing nung Sabadong madaling araw. Ito po yung ililipat dapat si Atty. Laika doon sa Correctional for Women. Nagkaroon ng press briefing si Mayor Sara. Una, si Atty. Laika ang umapir, tapos nang hindi nakakayanin ni Atty. Laika, si BP Sara na ang nagsalita. Well, para po dun sa mga sinupi na huwag po kayo matatakot, yan po ay panunupil.
Alam niyo naman po, ang gobyerno na maraming tinatago, ang gobyerno na hindi talaga um, nagbibigay lunas sa problema ng taong bayan, nagtatago po saan at paano sa pamamagitan ng pananakot sa taong bayan. Well, wag po kayong mag-alala, no? Nakasaad po sa ating saligang batas ang kalayaan ng malayang pananalita. Wala pong krimen na nangyari doon. Kaya nga po natutuwa naman ako kay Ombudsman na Martires na sinabihan si Undersecretary Jesse Andres, tumigil ka nga, wala namang kaso ako nakikita sa nangyari dyan nung Biyernes at Sabado at Linggo. No? Dahil wala naman talaga. No? Natural lang yun na sa isang pagkakataon na ang magkaibigan, tingin niya inaapi yung isa, tutulungan niya. No? At yung last spokes award ko naman, sinabi ko naman na hindi po yan practice of law dahil ang pagtataguyod sa karapatang pantao, yan po ay advokasya ng lahat ng abogado. No? In fact, pag hindi mo ginawa yan, dapat wala ka na, hindi ka na maging abogado. No? Dahil talagang, kaya ka nga officer of the court, dapat siguraduhin mo, ang karapatan ng tao ay nare-respeto. So, wag ka po kayo mag-alala, yung undue interference, wala po yan. Mananaig po ang kalayaan ng malayang pananalita. Ang ginagawa nila, tinatakot para tumigil na ang taong bayan sa pagpupula sa administrasyon nito. Tinatakot nila ang lahat ng susuporta kay Inday Sara kasi alam nila kahit anong binabato nila kay Inday Sara, number 1 pa rin sa puso at isipan ng taong bayan. Bakit ba sa survey number 1 pa rin siya? Samantalang buong Kongreso wala nang ginagawa ng nakalipas na 3 buwan kundi siraan ng Inday Sara Duterte at ng pamilyang Duterte, di ba? So, ay nako, huwag po kayong magpatakot dyan dahil lang gusto nila, kung hindi nila masira si Inday Sara, matakot nila ang mga supporters na Inday Sara. Pero hindi po tayo magpapatakot ha. O nga pala po, kung kinakailangan nyo ng tulong na legal, mag-text lang kayo sa akin o mag-message nyo lang ako sa Facebook at bibigyan po natin kayo ng libreng tulong na legal. Sa bulat mula po ha, 34 years na ako nagpa-practice ng law. Sa mulat mula ay talagang tinataguyod ko, lalong-lalo na karapatan ng malayang pananalita. Walang bayad o meron. No? Karamihan, walang bayad. So, po kayo mag-alala. Hassle nga lang, pero bibigyan kayo ng legal services. Alam niyo po, yung mga pinaparata ngayon nila kay BP Sara, yung pananalita at saka yung nagtanong doon sa press briefing, at saka nga yung kanyang di umano banta na sinabi niya, pag ako pinatay, may inutusan na rin ako para patayin. Sus Mariose, puro impossible crime. Di ba? Impossible crime. Paano mo mapapanagot sa Inday Sara kung pinatay na nga siya at susunod yung tao na inutusan niyang patayin, no? Wala na po, no? Impossible crime na yan dahil patay na yung nag-utos, no? At siyempre, itong mga sinasabi nila na meron daw undue interference pag ikaw ay sumali sa isang online press briefing, kalokohan! At buti na lang, nagsalita po si Ombudsman Martires. Pero anyway, ako po nakatutok ako sa mga pangyayari sa EDSA. Mantakin nyo, nagsimula ng Tuesday, natapos ng Linggo, hindi na wala ang tao sa EDSA. Ang sabi nila, bayaran daw. Saan naman kukuha ang mga pambayad, ang mga tao na nagtipon-tipon sa EDSA? Wala naman yung mga pork barrel, wala naman yung mga ayuda, wala naman yung mga confidential fund. Yan ay mga maralita, yan ay mga ordinaryong mamamayan. Meron po talaga mga nag-contribute na paunti-unti, mga OFW na feel nilang makasali, pero malayo nga sila. No? Pero magkano lang po yun? No? Well, pag pinagsama-sama, siguro malaki-laki, pero magkano naman yung mga pera na ginastos din para sa pagkain at tubig man lang. No? Gabi-gabi po, hindi bumababa sa 3,000. Ang pinakamarami po yung Biyernes na halos 10,000 na. Dapat po yung Sabado, yan ang pinakamalaki. Kaya lang, sandamokal na pulis ang linagay nila doon sa harapan ng, sa likuran ng EDSA Shrine kung saan nagtitipon-tipon talaga yung mga tao. So nangyari nung Sabado na wala yung kanilang usual assembly point, nagkawatak-watak. Pero madami pa rin pong tao. Bagamat marami rin na na-discourage na kasi yung natakot nga sa napakadaming pulis. No? Ang balita ko, yung isa daw dyan, na tawagin na lang nating Palaka, hay nako, pinagbilid talaga sa PNP, hindi po pwedeng mag-EDSA. Pero ano nangyari? Habang pinipigil, lalong lumaki ang crowd. Alam nyo, bagamat babalik na siguro sa trabaho bukas ang mga ating kababayan, no? Ang katunayan, makasaysayan pa rin ang nangyari mula Tuesday hanggang Sunday. Bakit? Dahil sa kauna-unahang panahon, mula noong 2001, kung kailan napaalis si ERAP ng People Power 2,
bumalik ang tao sa EDSA. So, ang mabuting balita, buhay na naman ang EDSA. Ay nako, huwag kayong kampante na hindi pa napatumba ang gobyernong ito, hindi pa nasisante ang gobyernong ito, ha? Dahil tandaan ninyo, ang martial law, September 1972, inimpose. Natanggal ang Marcos, February 1986. Ang kauna-unahang rally, matapos ang martial law, nandun po ako. Ito po'y rally laban sa Education Act of 1988. So mantakin ninyo, ha? 1988 ba yun? Hindi. 1986, no? So 1982, 83 ata yun. Kung hindi ako nagkakamali. Education Act of, hindi, high school ako noon eh. Third year high school ako nyo, 1981 ata yun. Yun ang kauna-unahang rally matapos ma-impose ang martial law. Nandun ako doon. Naka-uniforme pa ako ng high school. Sa UPIS po ako nag-high school, no? Pero doon ko nakita yung isang napakatali kong kaibigan na nahataw, no, ng anti-riot squad. Dati nagbabalay-balay, ngayon matapos nung rally na yon, hindi na siya po pwede magbalay-balay kasi nasira nga yung kanyang likod. At yung kaibigan kong yon, bagamat taga-UP na siya ng mga panahon na yon, ang high school niya, Assumption, social. Pero talaga namang naig yung kanyang pagmamahal sa bayan at sumapi doon sa kauna-unahang rally ng laban sa Education Act. Ganito lang dito kayo ng comment regarding po sa sinabi po ni Congressman Jay Onggun po na kung hindi lang daw po kayo maagang nag-ambisyon na mag-presidente, tahimik daw po ang lahat. Unang-una, the presidency of 2022 was mine already. Na nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na, united na for my candidacy. Pero I gave it away because I felt I had to do some other things other than being President of the Republic of the Philippines. Pangalawa, hindi ako yung nagsabi sa kanila na bukas sila ng investigation or inquiry in aid of legislation that is more like a political persecution and harassment of OVP personnel. So, wag nila akong i-gaslight into saying na ako ang dahilan ng kaguluhan na ito. Ang kaguluhan na ito ay nagsimula sa sa terrorism nila, sa harassment nila, sa threats nila, sa mga personnel ng Office of the Vice President. Ma'am, clarification lang po, nag-resign na po ba si Attorney Zulay? Hindi pa siya nag-resign, pero nagsabi siya na mag-i-indefinite leave na siya. So, once na cleared siya dito, she will file an indefinite leave from the Office of the Vice President. Ang sabi ng Presidente, never say never kung kayo consider the Will not comment on the remarks of President Marcos sa ngayon. Thank you. Message na lang sa mga supporters sa EDSA Shrine. Yes, oo. Well, nagpapasalamat din kami sa mga supporters namin sa EDSA Shrine. And syempre yung iba pa na kahit hindi namin supporters ay nagpapalabas ng kanilang saloobin sa mga nangyayari ngayon. Dahil nagbabantay din sila sa mga pasyente natin dito sa Veterans Hospital. And nagpapasalamat din kami sa mga tao na nasa labas ng Veterans Hospital na nagbantay din sa mga pasyente. Malaking tulong yon sa akin, yung media, yung mga tao na nagbabantay. Si Senator Bato de la Rosa na hindi talaga niya iniwanan yung mga pasyente. Si Senator Bongbong na nag-substitute sa akin dito. Ang laking tulong nun lahat, ninyong lahat sa akin dahil nakakagalaw ko, nagagawa ko pa rin yung mga iba kong kailangan gawin ng mga trabaho.